Para sa ilang health advocates, dapat na ipaubaya sa Department of Health o DOH at Food and Drug Administration o FDA ang implementasyon ng graphic health warning sa bawat pakete ng sigarilyo. At kasama natin ngayon sa studio ang UNTV correspondent na si Joan Nano para sa detalye. Good evening, Joan. Magandang gabi sa iyo, Attorney Reggie. Naniniwala nga ang Health Justice Philippines at ilang mga health advocates na dapat na ipaubaya sa Department of Health at Food and Drug Administration itong pagpapatupad ng graphic health warning sa bawat pakete ng sigarilyo at hindi dun sa Interagency Committee on Tobacco o IACT. At nakasaad nga sa Senate Bill 027 o the Picture-Based Health Warning Bill na ang DOH at FDA ang nararapat na maging implementing agency nitong nasabing batas. At nakasaad nga dyan na 60% nitong picture-based warning ang dapat na nakalagay sa bawat pakete ng sigarilyo. Kanina, Attorney Reggie, nandun din si former DOH Secretary Dr. Jimmy Galvestan at sinasabi nga niya na pumapabor siya dito sa versyon ng graphic health warning bill ng Senado kung saan nakasaad dito na 50% ng bawat pakete ng sigarilyo yung dapat na maokupa ng graphic health warning at dapat nakalagay ito doon sa itaas na bahagi, Attorney Reggie. Anya, ang DOH kasi ang may karapatan dahil ito yung mas nakakaalam ng magiging epekto nito sa kalusugan ng bawat taong maninigarilyo. Pakinggan natin yung pahayag ni Dr. Jimmy Galvestan. So the DOH, Department of Health, is the competent health agency that is comprised of health professionals who can undertake further scientific and technical studies of health impacts of tobacco. Bukod kay Dr. Jimmy Galvestan, kanina Attorney Reggie, nandun din ang kinatawan ng FDA na si Attorney Emil Polig at ayon nga sa kanya, ang FDA ang may karapatan namang magpataw ng sanction sa sino mang lalabag ng batas dito sa Picture-Based Warning Bill sa ilalim ng Republic Act 9711 o yung FDA Act of 2009. Pakinggan natin yung pahayag ni Attorney Emil Polig. Field inspectors are authorized to conduct such inspections and are authorized or can be authorized to implement regulatory measures such as seizures or withdrawal of violative products. Batay nga sa tala ng Department of Health, Attorney Reggie, tinatayang nasa 70,000 tao yung namamatay taon-taon habang nasa 246 katao naman yung namamatay dahil nga dito sa sakit na maaaring maidulot ng paninigarilyo ng isang tao. At nandito nga ngayon, Attorney Reggie, hawak ko ngayon itong proposed graphic health warning. Ito yung magiging itsura ng bawat pakete ng sigarilyo sakaling ang masunod ay ang maging implementing agency ay ang DOH at FDA. So makikita natin halos kalahati ng kahon ng bawat pakete ng sigarilyo yung mauukupa nitong graphic health warning. Samantala kung ang IACT naman ang magiging implementing agency ay ganun lamang kaliit, Attorney Reggie, yung makikita nating graphics dito sa bawat pakete ng sigarilyo. Kanina nga, Attorney Reggie, ay nagsagawa ng Bicameral Conference Committee kung saan nais ng Senado na kanina nga ay nabanggit ko na 50% itong bawat pakete ng sigarilyo ang maukupa ng graphic health warning. So habang sa version naman ng Kongreso ay 40% lamang. At kung sa version ng Senado, ito ay makikita dun sa itaas na bahagi ng bawat pakete. Kabaliktaran naman sa version ng Kongreso, yan naman ay makikita sa ibabang bahagi. At kanina, Attorney Reggie, nandun din sa press conference si Attorney Erin Tanyada at para nga sa kanya, umaasa rin siya na hindi mamadaliin ng BICAM yung pagsasapinal nitong batas na ito, lalo't hanggang bukas na lamang kasi yung sesyon ng Kongreso at Senado. Pakinggan natin yung pahayag ni Attorney Erin Tanyada. Bukas, last session din. So, baka hindi makapaghanda ang lahat, tungkol sa iba't pang mga kailangan ipaliwanag pa sa ating mga mamamayan tungkol sa mga moves ng interested groups dito, baka ma-stalemate na kagad. Kanina, Attorney Reggie, bago tayo magsimula dito sa ating
reporter's chair ay nagbigay nga ng update yung kasama nating reporter na nasa Senado. At sa pagtatapos nga nitong BICAM Conference Committee na isinagawa, ang naging resulta nito, Attorney Reggie, ay 50% ang masusunod na graphic health warning sa bawat pakete ng sigarilyo at ito ay ilalagay sa ibabang bahagi. At bukod nga dyan, ang DOH at ang DTI ang pinayagang maging lead agency nitong batas na ito. So merong 30 days ang DOH para lumikha ng templates o image warning, samantalang DTI naman ang didinig ng lahat ng mga reklamo kaugnay sa batas na ito. Samantala yung IAC naman ang in charge na mag-monitor kung susunod ba yung mga tobacco industry dito sa batas na ito. Tanong ko, Joanne, no, dito sa nangyaring kakapasalan ng bicameral conference meeting, no, doon sa 50% na yun, sinong pipili ng ilalagay ng mga litrato? Tsaka anong klaseng mga sakit ang mga ipipiliing litrato para mailagay doon? Ito ba yun din yung kanina mong pinakita na 50% pero sa ibaba lamang? Probably, Attorney Reggie, ang mag-create nga nitong design ay yung Department of Health. So, meron silang 30 days para maggawa sila ng gagamitin nating graphics dyan. So, probably, ang gagamitin nila dyan mga images ay yung usually na nakikita natin. Kasi kanina dun sa press conference, meron na rin sila ipinakita yung mga merong laryngeal problems, yung mga usual na epekto ng paninigarilyo sa isang tao. At ito namang yung paggastos ng printing nito at pagdidikit nito sa mga pakete. Sinong gagastos nito? Yung mga manufacturer ba ng tobacco? Tama ka dyan, Attorney Reggie. Ang mga manufacturer pa rin ang gagastos dito sa printing ng mga graphics. So, pwedeng itaas yung presyo rin ng sigarilyo dahil din dun sa pagpiprint na yun. Extra cost yun para sa tobacco companies. Yan ang wala pa tayong impormasyon sa ngayon, Attorney Reggie. At ano naman yung penalty kapag hindi sumunod yung mga tobacco companies? So far, hindi pa kasi tayo nabibigyan ng update, Attorney Reggie, with regards dun sa magiging sanction o parusa dun sa mga tobacco company na hindi susunod dito sa i-implement na batas na ito. Maraming salamat, Joanne Nano, para sa ulat na yan.